Photocopy Epson L3210 Ink Tutorial. So meron akong ipapakitang isa pang way kung paano nga ba mag-photocopy sa Epson L3210. So kailangan dito ay isa or dalawa o higit pa na printer yung gamit mo. So kung isa lang printer mo, pwede naman manood ka na lang din dito sa ating tutorial kung paano nga ba mag-photocopy sa isa pang way gamit yung Epson L3210 natin. Kanina habang nag-i-scroll ako sa Facebook group natin, sa printing business natin na group, so may nakita akong post. So ito yon. So shout out sa nag-post nito. So ipapakita ko lang yung isa pang way kung paano nga ba mag-photocopy. So ipapakita natin yung isa pang paraan para mag-photocopy gamit yung Epson L3210 natin. So titignan natin yung consume ink niya. Okay guys, so ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-photocopy ng ibang paraan. Ayan, so pera dun sa ating built-in na photocopy gamit itong Epson L3210. So ipapakita ko pa yung isang way kung paano nga ba mag-photocopy gamit yung L3210 natin. So, okay? So ipapakita ko muna yung mga ginagamit ko. So ito yung gamit kong L121 o L120. So ang ink niyan ay pigment ink. At yung Canon natin G1010, ang gamit niyan ay dye ink. Yan. Tapos yung isa natin na printer na L120 o L121, ang gamit niyan na ink ay sublimation. Okay? Parang sa ano yan, sa mga lanyard, sa t-shirt. At tapos yung L3210 natin na pang all around yan, pigment ang gamit dyan na ink. Okay, so ipapakita natin yung isa pang way kung paano nga ba mag-photocopy gamit tong L3210. Kung baga, para kung makapag-save tayo ng ink natin, kung totoo nga ba yung sabi nila or yung nakita natin na mas mataas nga mag-consume ng ink yung L3210 pag nag-photocopy dito sa L3210. So ipapakita ko pa yung isang way kung paano nga ba mag-photocopy gamit tong L3210 natin. Okay, so papakita natin yan. At syempre gagawa tayo ng demo ng ating tutorial. So ito yung gagamitin nating material para i-photocopy natin. Okay, so gagamitin natin to. Ayan. So ilalagay natin yan dyan. Ayan. So ilalagay natin dyan sa ating L3210 para ma-photocopy siya. Ayan. So para mapatunayan natin na meron pang way o ibang paraan para mag-photocopy kung malakas nga ba sa ink yung ating L3210 pag nag-photocopy. Ang ginagawa ko kasi guys, pag nagpo-photocopy ako, so nakasanayan ko na rin naman ito. So medyo time consuming, kumbaga medyo counting tagal lang din, pero kung hindi naman nagmamadali yung customer mo at katamtaman lang din naman yung nagpapaprint, ang ginagawa ko kayo kasing method, and ang ginagawa kong method para mag-photocopy ng ating document sa ating Epson L3210. So ang ginagawa ko kasi guys ay ganito. So i-explain ko muna or ipapakita ko muna yung isang way. So ito yung way na yon kung paano nga ba mag-photocopy. Saka natin bibigyan ng opinion kung malakas nga ba sa ink yung ating Epson L3210 pa nagpo-photocopy. So pag ginagawa ko kasi guys, ganito ginagawa ko. So nakasanayan ko na. Ang ginagawa ko ay ini-scan ko muna. Ayan. So meron kasi mga kagandahan sa ganitong method. Pag nag-i-scan ka muna o i-scan mo muna yung document. So ginagawa ko dyan, pag document mode. Pero pag photo, yung ating ipo-photocopy, photo mode lang din para wala siyang background. May mga kagandahan din kasi yan. So explain natin yan. Dito sa document mode kasi, i-scanning ko muna yan. Pwede kasi natin siyang i-edit yung ating ipo-photocopy kung merong babaguhin konti o tatanggalin. Kumbaga i-crop. Meron lang siyang alisin lang. So, ginagawa ko, document mode lang. So, yun yung kagandahan dyan pa nag-i-scan ka. So, dito naman sa photo mode naman,
Ang kagandahan kasi dyan guys, pag may magpo-photocopy ng mga ID, ini-scan ko siya gamit yung photo mode para napo-customize natin or pwede natin i-customize kung saan banda ng papel natin siya ipiprint. Kasi meron mga customer na nagre-request sa taas or sa baba ng pantay. Kasi minsan kasi pag nire-recta kagad natin yung ating ID sa ating scanner, medyo tabingi. So dito, mariresize mo siya ng maayos. Yun yung kagandahan sa ating photo mode. So sa document mode, yeah, so 300 lang DPI resolution natin. Pwedeng-pwede na yan. So i-scan natin. Yan. So ito yung way ng pag-photocopy ko. So ipapakita ko lang para meron kayong idea pa. Alam ko ginagawa na rin ito ng iba. Saka explain natin or magbibigay tayo ng opinion mamaya kung malakas nga ba sa ink yung ating pagpo-photocopy. So, depende naman kasi yan doon sa ating documents na ipo-photocopy. Yan. So, black and color naman yan. So, yun nga lang, yung way talaga. So, mamaya sasabihin natin kung malakas nga ba. So, ipakita ko muna yung mga ginagawa ko pag nagpo-photocopy ako. Ayan. So, save lang natin. So, pag na-save na natin yan, punta tayo dun sa ating na-save. So, ito na yan. Ayan. So, ito na yung ating na photocopy. So, ang ginagawa ko dyan, so, right-click, tapos print. Yan. So, pipili ka ng printer na gagamitin mo. So, ang gamitin ko ay Canon. Yan. So, sa Canon kasi, ang gamit ko na ay Thai ink. Pwede naman pigment ink. So, wala namang problema yan. Yan. So, pag fit, pag buong papel, yan. Tapos, pag di gaano, yan. Check mo lang yan. So, punta ka dun sa option, sa printer properties. Ayan. So, dito, pag colored, standard, syempre, plain paper. Print quality, standard. Pero pag talagang, ano lang, as in Xerox lang, na ayaw nyo ng colored or black lang, so, grayscale. Grayscale printing lang. So, click mo lang yung print. Ayan. So, click mo lang tong OK. Tapos, i-click mo lang tong print. So, click natin yung print. Okay, so pag na-click natin yung print, so ito na, ipiprint na natin yan. So, gamit itong isang printer na Canon. Ayan, so J1010 yung gamit ko. Ayan. So, ito na yung output niya. So, pwedeng colored, pwedeng black lang. Ayan, so same lang siya dun sa ating photocopy dito sa ating L3210. Ayan, so ito yung isa pang method. Ayan, so i-scan mo muna, saka mo siya ipiprint sa ibang machine. Ayan, so medyo naguguluhan yung iba dyan. So ipinapakita lang natin yung isa pang method pa nagpo-photocopy dito sa ating Epson L3210. So paano pag Epson L3210 lang yung printer mo? Yan. So yun ang gagawin mo talaga ay yun din naman talaga. Di ba? Dito mo na lang din siya ipiprint. Kumbaga i-manual mo na. Katulad yan, i-click mo na lang tong Xerox natin or photocopy natin. Yan. So yan yung pinaka direkta talaga pag isa lang yung printer mo. Pero pag dalawa yung printer mo or tatlo, pwede kang mag-print na i-scanin mo lang to gamit tong L3210. Tapos ipiprint mo siya sa ibang printer. Ayan. So hinahanap ko din yung logic kung bakit malakas yung ink pa nagpo-photocopy sa L3210. Di ba? Yan. So hinahanapan ko pa rin siya ng logic. Pero dito sa ganitong way, may mga ibang paraan para ma-customize mo yung output niya pa nag-print ka. Yan. So yun lang ipapakita natin. Yan. So ibang opinion na lang pwede kayo mag-comment sa video natin. Di ba? Kasi hindi naman magkukonsume ng ink pa nag-scan, di ba? Walang magagamit na ink. So hindi siya malakas gumamit sa ink. Yan. Pero na lang kung dito ka talaga nag-recta pero hindi pa din kasi magkukonsume lang ng ink kung ano yun lang mapiprint niya, di ba? Kunyari kung black lang,
black lang din naman yung makukonsume niya na ink. Kasi yun lang yung gagamitin niya na ink eh, black lang, di ba? Yan. So yun lang din talaga. Yun lang din na hanahanapin natin ang tanong. Kung malakas nga ba sa ink pa nagpo-photocopy yung Epson L3210. Kasi para sa akin, kung ano lang yung ipiprint mo, yun lang din yung makukonsume niya. Kasi pa nag-scan ka, wala naman siya magagamit na ink. Kasi i-scan lang naman siya. Diba, marirecord lang yung image niya. Saka mo siya ipiprint. Same lang din dito. Pag pinindot mo to, may scan lang din naman siya. Saka lalabas na yung ni-photocopy mo. So, ganun lang din naman. So, depende talaga doon sa ink siguro. Depende doon sa ink. Depende doon sa ipiprint mo. Kung makulay, marami ka talagang magagamit na ink. Pero kung black lang, yung black nga lang mababawasan doon sa ink mo. Yan, so medyo magulo. So pinakita ko na lang yung isa pang way tulad ng ginagamit ko. Yung i-scanin ko muna, saka ko siya ipiprint sa ibang printer. Ayan. So ganun kasi ginagawa ko eh. Pag wala kasi akong Xerox na malaki, yung maramihan, dito kasi pag sabay-sabay, ito pwede kong sa isang USB gamit photocopy lang, tapos dito sa dalawa yung print nila para sabay-sabay kahit maraming customer, walang problema. So depende na lang din yun sa pag diskarte kung paano mag print